Ayan, hello po. Ayan, so hi. Sa lahat po na nandiyan, hello po. So, we will have our morning devotion po ngayon, no? Hi po, hello po. Ayan, thank you po sa mga nag-heart me, no? Salamat po sa Panginoon. So, our topic right now is faith that brings miracle. So, sa mga naghahanap ng miracle dyan, yung may mga sakit, kapatid, yung mga may pinagdadaanan na gusto nila ng breakthrough. Ito po yung topic na mag encourage sa'yo para magpatuloy ka sa faith mo. Amen. So, wait lang natin yung iba, no? Kaya habang naghihintay po, please like it, share it, tap it, guys. Ano na lang po, no? Anong pangalan na to? Ah, repost it. Yan, amen. And if you could follow me as well, no? Salamat sa Panginoon. And hello po, hi po. Yan, thank you po sa mga nag-share, nag-repost, no? At the same time, kapatid, paki-share din sa group chat natin kasi hindi ko ma-access eh. So ayan, no, thank you po sa Lord kasi kahit papaano tayo po ay nakakapag-devotion pa din. Salamat sa Diyos. Yan, hello po, hello. Hi. Yan, kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta po kayo? Ayan, thank you po sa mga nagla-like pa rin, no? Nagta-tap-tap. Hallelujah. Sige po, paki-tap-tap na lang. Tap-tap, tap-tap. So ayan, at least nakakapag-devotion pa rin tayo ng umaga. Pero I'm planning talaga na 7 AM. It so happen lang talaga mga kapatid na sobrang pagod talaga yung katawan kaya kailangan natin magpahinga. Pero susubukan natin na maaga talaga, no? Pero sa ngayon kasi ito muna. Kaya yun, please like it, share it, tap it guys. Mas marami po sanang maabot ang salita ng Panginoon. Ayan, hello po. Ayan, thank you po sa mga nagla-like. Ayan, thank you po. So after, so kaya yun lang, kailangan lang natin na i-like to i-share, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Uy, sorry. Don't accept. Napindot ko, hindi ko na lang pa. Huwag niyo po i-accept, parang awa niyo na, sorry. Napindot ulit. Actually kapatid, walang problema sa piercing, no? If you will have, anong tawag dito? Yung isa siyempre, no? Pero kapatid, kung marami na, hindi na siya, kumbaga parang hindi na siya decent. So, kasi merong ano kapatid merong study kapatid na nagsasabi na merong addiction in piercing. So, titingnan natin kapatid kung balance pa ba. Baka mamaya sobrang dami na.
Meron pa nagpapa-tunnel na, 'di ba? So, meron kasing addiction sa piercing. So, kaya yun yung iwasan natin. Siyempre lahat ng sobra, masama. Ayan, so ayun po. Pero anyway, yan paki-like, paki-share, paki-tap kapatid. Yan, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. So we're just waiting for others to join. Nai-share niyo na po ba sa group chat natin? Ayan, thank you, thank you. Ay, Deng. Actually, merong talaga nagpapangalan na Jesus, no? Actually, yung... Wait lang, ha. So kung titingnan natin kasi kapatid, wala rin namang masama kung ipangalan sa anak, eh, Jesus din. Wala naman. However, ang mga ano kasi niyan, ang point kasi niyan, ano ba ang goal mo? Bakit yun yung pinangalan mo, 'di ba? Yun lang naman. As long as naman hindi mo ginagamit in vain, as long as naman you know naman na talaga ang Diyos ay si Jesus, 'di ba? So tingin ko wala namang problema dun. Ang ano lang kasi is that we need to be careful to use the name of the Lord. Siyempre not in vain, 'di ba? But if yung nagpangalan ng Jesus ay nag-ano lang, nagsabi para siyempre he adores Jesus, wala namang problema dun. Pero oo nga, nakakailang, 'di ba? Magpalayo na lang. Pero wala eh, nandiyan na eh. Pangalan na niya eh. Ayan, sige po, baka meron po kayong mga ano, no? Sige po, send nyo lang po yung prayer request nyo. Marami pong nagpipray dyan. Tama ba? After 2 minutes, mag-start na rin tayo mga kapatid. So yun, ipag-pray po natin na sana bumalik yung algorithm natin kasi nawawala-wala pa rin po yung algorithm natin. So, pero anyway, sino naman ang ipadala ng Diyos dito para makinig? Eh yun naman talaga yung tinakda ng Lord, no? Pero yun, isama lagi po natin sa prayer. Ay, hello po ate. Hindi ako shadow ban. Kasi pinag-iisipan ko lang. Actually, ano lang yan. Nasa tamang error ba? Kaya yun nga, papasama na lang sa prayer. Kasi nangyari na to dati. Dahil nagkakaroon ng technical problem, hindi na muna sinasuggest ni TikTok yung live natin sa iba kasi may technical problem. So parang kailangan lang yun ituloy-tuloy para mag-push through. Parang ganun. Parang ganun Kumbaga, hindi pwedeng, kasi pag shadow ban, kailangan mo magpahinga ng 3 araw, di ba? Hindi. Dapat dito, i-push siya na maayos na yung live mo, parang ganun. So, ayun. Lord, I pray for Beverly, Lord God, I declare sa June 28 na panganganak niya, I declare safe delivery and I lift the curse sa hirap manganak, kundi magkakaroon siya ng safe pregnancy at safe delivery ng kanyang anak niya. In Jesus' name, Amen. Yan, pwede na siguro tayo mag-start. Sabi mo nga dyan, present. Hallelujah.
Ayan, tayo po ngayon ay magkakaroon po ng topic about faith that brings miracle. Amen. So maraming bagay kapatid na hinihingi natin sa Panginoon, no? Pero gusto kong matutunan ninyo kapatid kung paano ba dapat nag-work ang faith mo. Amen. Ano ba ang dapat na ginagawa mo sa faith mo? Marami kasi nagsasabi kapatid na ito faith ko na to. Ako may faith na kay Jesus. Pero ang tanong, yung faith mo ba ay nagbubunga o yung faith mo ba ay may ginagawa para sa Panginoon? Amen. So, kaya ito yung pag-aaralan na from Luke chapter 2 verse 1 to 11. Sige po, pwede bang buklatin nyo po yung mga Bible nyo? Luke chapter 2 verse 1 to 11. And straight from the Word of God ulit tayo kapatid at the same time. Wala tong notes, no? Para makita nyo paano ba maghimay-himay ng Bible verse. Amen. So, ready na ba? Meron na po ba? Nabuklat na po ba? Please. So, Luke chapter 2, verse 1 to 11. Sige po. Ayan. Hello po yan. Thank you po sa mga nagla-like, no? Pa-share na rin. Pa-share na rin po sa mga kaibigan nyo. Ay, okay lang po, Ate Mitch. Sige po, basahin ko na po no, sa Tagalog version. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum. Agad namang kumalat ang balitang naroon siya. Kaya napakaraming taong nagtitipon doon sa tinutuluyan niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. At ipinangaral sa kanila ang salita ng Diyos. Habang siya'y nangangaral, may mga taong dumating kasama isang paralitikong nasa higaan na buhat-buhat ng 4 na lalaki. Dahil sa dami ng tao, hindi sila makalapit kay Jesus, kaya binutasan nila ang bubong sa tapat ni Jesus at sa kabinaba ang isang paralitiko. Nakahiga sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, pinatawad ka na sa iyong kasalanan." Narinig ito ng ilang mga tagapagturo ng kautusan na nakaupo roon. Sinasabi nila sa kanilang sarili, bakit siya nagsasalita ng ganyan? Nilalapastangan niya ang Diyos. Walang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lang. Nalaman agad ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi nila sa kanila, bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madaling sabihin sa paralitiko? Pinatawad na ang iyong mga kasalanan o tumayo ka at buhatin mo ang iyong higaan at lumakad. Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa isang taong ito na ako ang anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi. Tumayo nga ang paralitiko, agad na binuhat ang kanyang higaan at lumabas habang nakatingin ang lahat, na mangha ang lahat at pinuri nila ang Diyos. Sinabi nila, ngayon lang kami nakakita ng ganito. Purihin po ang salita ng Panginoon. So kung titignan natin mga kapatid, ito po ay isang act of faith. Sabihin mo nga dyan, act of faith. Ayan, hallelujah, no? Ito po ay isang act of faith na dapat mong ginagawa kahit na merong pumipigil sa'yo. Amen? Kapatid, marami na tayong pinagdadaanan, tama? Pero kapatid, kung ikaw ay may pananampalataya na sa Panginoon, dapat lagi mong iisipin, ano ba ang gagawin ko para makalapit ako sa Diyos kahit maraming hadlang? Luke chapter 2. Ay, sorry. Marcos pala. Marcos. Mali to, mali. Sorry. Marcos chapter 2, verse 1 to 12. Sorry. My bad. Tinanggal ko na. Marcos chapter 2, verse 1 to 11. Sorry. Marcos po. Marcos. Patawarin niyo na ako. Marcos chapter 2, verse 1 to 11. Pero tama yung binasa ko. Yun talaga yun. So kung titignan natin kapatid, ano to, story to ng paralitiko at 4 na kaibigan niya, no? So, kailangan ang pananampalataya, kapatid, ay ipinipilit mong makalapit sa Panginoon kahit maraming hadlang. Amen? Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Diyos sa'yo ngayon, ang daming hadlang, ang daming nagsasalita, ang daming ayaw sa faith mo.
pero ikaw ay may kapangyarihan na gawin ang tama at ang dapat para sa pananampalataya mo. Amen po ba? Kasi kapatid, kung titignan natin, maraming bagay kapatid na hadlang sa faith mo. Sobra. Alam mo kung anong number one? Finances. Sa sobrang dami kong pinagpe-pray dito kapatid sa TikTok at even sa face-to-face, ang laki ng mga problema nila, puro pera. O porkit walang pera, hindi ka nalalapit kay Lord. Amen. Hindi porket, halimbawa may sakit ka, hindi ka nalalapit kay Lord. Napakahalaga kapatid na lumapit ka sa Panginoon. Kaya nga, ito pong live group, alam nyo po, may nagsabi sa akin, may mga nakakausap kasi ako dito sa online, no? Sa TikTok, yung mga nagbe-minister. Less hassle daw kung wala ng community. Kumbaga sabi, less hassle daw kung wala ng group chat. O kaya less hassle daw kung halimbawa nagla-live na lang ako ng nagla-live. Pero ako kasi, bilang isang small group leader, no, bilang isang lingkod ng Diyos, hindi kasi ako sanay na magkita-kita na lang tayo pag nag-live. Kaya kung papansinin niyo kapatid, hindi ko po pinagyayabang yung sarili ko, no, at hindi ko po, si Lord lang ang tinataas ko. Kaya kung titignan niyo kapatid, lagi akong para bang medyo personal na kinakamusta ko kayo, hindi ko man kayo makamusta isa-isa kasi kapatid, halos 800 na yung group chat natin, hindi ko na nga maintindihan. Pero talagang tinatry ko yung best ko na isa-isahin kamustahin. Bakit? Kasi kapatid, nagmamatter yung circle. Nagmamatter kasi kapatid na ako bilang lingkod ng Diyos ay ipadama sa'yo ang pag-ibig ng Panginoon. Amen. Kaya kung titignan mo kapatid, para bang pag nagla-live tayo, para bang nag-uusap lang tayo, di ba? Para bang nagkikwentuhan lang tayo. Kasi nga, ganito naman talaga supposed to be ang isang relationship. Amen. Na dapat sama-sama tayong lumalapit sa Panginoon. At kung meron mang nahihirapan, sama-sama tayong nagpe-pray. Amen. Pero ito rin ang isa kong gustong paalala. Hindi po lahat ay dapat tulungan. Amen. Kasi kapatid, actually i-raise ko yung concern na to sa group chat natin. Kasi hindi naman pwede na halimbawa, tinulungan ka na, ikaw na lang ng ikaw lagi yung tutulungan. Nagets mo? Magkaroon ng discernment na dapat sino bang dapat tulungan. Amen. Kasi kapatid, kung halimbawa natulungan ka na, hindi pwedeng lagi na lang ganyan. Amen. Kasi hindi ka rin magmamatured. Amen po ba? Alam mo kapatid, sabi po ng Samuel, hindi ko alam ba't ako dinala ng Lord dito, pero sinabi po ng Book of Samuel, pag nakaligtaan o hindi mo naturuan ang susunod na henerasyon na ipakilala siya sa akin, ito ay malaking kasalanan. Imagine mo kapatid, kaya ikaw kung kinukonsinti mo ang isang tao, isang bagay, o kaya naman nagkukonsinti ka na hindi mo na yung tinuruan na tumayo sa sarili niya, hindi yan matututo kapatid. Lagi lang yan aasa sa'yo. So pagdating ng araw, magiging problema mo yan. Ganyan din sa pamilya mo. Pag yung pamilya mo hindi mo tinuruan na kung paano magsaing, laging aasa sa'yo yan na saingan mo. Tama? Kaya nga kapatid, ngayon matuto tayo na paano ba ang isang pananampalataya na nagdadala ng miracle at the same time, paano ba ang faith na kumikilos? Amen ba? Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan nyo, kung ako lang loko-loko, sa totoo lang, itong mga diamonds na nare-receive natin dito, like kahapon, di ba, naka 240 pesos tayo. Kung ako lang loko-loko, di akin na yun, di ba? Hindi eh. Kung ito ay pinagpala ng Diyos sa akin, marapat lang ibigay ko rin yung pagpapalang to sa iba. Bakit? Because that's how faith works. Kung may natanggap kang biyaya, it is always meant to share. Amen. Ibig kong sabihin, hindi na lang, alam niyo po, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Tandaan mo yan. Amen. Kung pakiramdam mo ay mapalad ka kasi tanggap ka ng tanggap, mali. Ang mas mapalad ay ang siyang nagbibigay. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah.
Kaya nga kapatid, makikita natin dito sa kwento ng Mark po, Mark chapter 2 verse 1 to 11 na itong mga kaibigan niya, nakita niya itong paralitiko, hindi sila nag-atubili na butasin yung bahay. Actually, namamangha ako doon sa may-ari ng bahay, eh. Hindi siya nagalit na nabutas yung bubong niya, hindi. Pero kapatid, kung titignan mo, nagpumilit silang makalapit sa Panginoon at yun kasi yung tinatawag na passion. Sabi mo nga, passion. Yung passion kasi kapatid, yan yung hindi mo matuturo, eh. Yan yung hindi mo dapat gawing scripted. Amen. Alam mo, kung ang passion mo ay nasa Diyos, kahit ano pa ang hirap ng buhay, lagi kang lalapit sa Diyos. Amen po ba? Like for example kapatid, ito pong live natin, sa totoo lang, kailangan ko rin po talaga magpa-check up sa ngayon na kasi hindi ko naiintindihan yung sarili ko. Hindi ko kasi alam kung dahil sa kama ko, yung back pain ko nagiging severe na. Tapos, meron akong headache lagi. May migraine ako kasi nga dahil nga sa wrong posture. Tapos, syempre yung pagod pa, di ba? Pero kapatid, hindi ko siya masyadong iniinda. Kasi sabi ko, kailangan ko maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi ko sinabi na wag magpahinga. Pero ang ibig ko sabihin, ang passion kasi, hindi na siya kailangang paalalahanan, hindi na siya kailangang pilit-pilitin pa. Kusa siyang lalapit sa Diyos at kusa siyang magbabasa ng Bible. Kusa siyang magkakaroon ng initiative. Ano bang pwede kong magawa sa Panginoon? Amen? Katulad nito kapatid, sa totoo lang po, sa biyaya po to ng Diyos nag-iipon po ako ngayon. May mga nakausap po kasi mga tinatanong ako ano bang maitutulong ko sa'yo, ano bang matutulong ko sa online ministry mo, etc. etc. Sa ngayon po, nag-iipon po ako. Ngayon, hindi naman ako mayaman. Kumbaga yung sweldo ko kapatid, hindi naman maliit, hindi rin malaki. Kumbaga minimum sweldo ko. Ngayon, syempre may mga gastusin, pero nag-iipon ako kasi sabi ko, Lord, ano ba yung pwede kong i-improve sa ministry ko? So, napako ako sa dalawa. Dalawa, no? Anong i-improve ko sa face-to-face ko na ministry at anong i-improve ko sa online ministry ko? So sabi ko sa Lord, dapat akong pumili ng isa kasi pang isa lang naman yung ipon ko. Gets nyo? Kumbaga namimili ako, hindi po kay HR kapatid, church worker na po ako. So ako po ay church worker na full-time na po ako sa church. So ang trabaho ko po sa church ay mag-Bible study, mag-win ng soul, ayusin yung program, ayusin yung church, linisin yung church. Yun yung trabaho ko. So ngayon, nag-ipon ako. Una, sa face-to-face ministry ko, kailangan ko ng service kasi laging sira yung e-bike namin. Laging nalulubat agad, sira yung charger, tumutunog yung gulong. So, hindi ko siya mailayo. So, kailangan ko ng pang-service. Dito naman sa online, alam niyo yan, di ba? Naglalag, nawawala minsan. So, kailangan ko rin siyang i-improve. So, sabi ko sa Panginoon, Lord, paano to? Pero alam mo kapatid, anong sinabi sa akin ng Lord? Tanong niya sa akin, ano yun kuya? Ito po yung sinabi sa akin ng Panginoon. Jerome, either way, it is for my glory. Na nakuha niyo kapatid, sabi ko nga tama nga no Lord. Ano man ang piliin ko, para pa rin pala yun sa kapurihan ng Diyos. Amen? So kung titignan mo kapatid, yun yung being passionate. Namumroblema ka na kung ano ba yung pwede mong magawa pa sa Panginoon. Amen? Kasi kapatid, kung wala kang kapassion, tingin ko wala. Ako kapatid, magi-stay ba kayo dito kung wala kapassion? Hindi kayo magi-stay dito. Kasi kapatid, kung ano nga, edi sana nag-ice cream yummy na lang ako dito nga, di ba?
Nag-ano na lang ako dito, nanghingi na lang ako ng diamonds kung yun lang din naman pala ang labanan. 'Di ba hindi eh. Sabi ko nga sa Panginoon eh, bakit nga ba ako nag-devotion day and night? Bakit nga ba ako nafi-feel bad pag wala akong umaga, pag hindi ako nakapag-live, ba't ako nafi-feel bad? Kasi yun yung passion. At yung passion, kapatid, hindi yan it is not something na kailangan mong pilitin yung sarili mo, hindi. Pag mahal mo kasi ang Diyos, mahal mo ring gumawa para sa Kanya. Amen po ba? Kaya kung titignan mo kapatid, itong story na pag-uusapan natin ngayon, may 4 pong magkakaibigan, isang paralitiko. Hindi nila nakita na ang dami ng tao. Ang nakita nila, saan tayo dadaan para madala tong kaibigan natin. Amen? So, tignan muna natin. No? So, kung titignan nyo kapatid, marami pong naghahanap sa Diyos. Tama, mali? Kung babasahin natin do, di ba? Sabi po ng verse 1 to 2, kumalit daw ang balita na naroon si Jesus sa Capernaum. Kaya napakaraming taong nagtipon doon sa tinutuloy niya hanggang sa wala ng lugar kahit sa labas ng pintuan. So kung titignan natin, sobrang daming naghahanap sa Panginoon. Tama po ba? So ibig sabihin kapatid, ito po yung isang significance o sinasabi ng Bible na kung nasaan si Jesus, dapat pumupunta ka. Amen? Kaya nga ako kapatid, ako po sa biyaya po ng Diyos, hindi po ako uma-absent ng prayer meeting at hindi po ako uma-absent ng Sunday worship. Hindi dahil church worker ako, pero kahit hindi pa ako church worker, hindi ako uma-absent kasi alam ko, makakatagpo ko si Jesus sa simbahan. Amen ba? Hindi ko makakatagpo si Jesus sa SM. Kung naggala-gala lang ako, kapatid, bali ba kung may Bible study ka sa SM eh. Hindi ko makakatagpo si Jesus dun sa inuman. Hindi ako magiging okay kung attend ako sa kung saan-saan. Alam ko na makikita ko si Jesus at makakatagpo ko siya saan? Sa simbahan. Kaya kapatid, hindi ako ma-absent. Hindi pa ako full-time kapatid nung naranasan ko kasi yung pag-ibig ng Lord, yung nirescue ko ng Panginoon. Tinuruan ko yung sarili ko na Jerome, kahit malayo pumunta ka. Kapatid, Makati ako kawit kami. Nag-i-spend ako ng pera. Kaya nga yung sweldo ko dati kapatid, halos 50% nun or 60% nun lahat punta sa church. Pamasahe, pangkain, tithes. Pangbigay sa mga bata, biskwit, lahat yun. Kaya nga ngayon kapatid, hindi ako mahirap magbigay. Bakit? Tinuruan ko yung sarili ko eh. Maraming beses kapatid na tinatanong ko ang Diyos, paano ba tutulungan ko ba to Lord? Kasi hindi ko alam kung tutulungan ko to eh. May extra ka naman, o di bigay natin. Amen. So kung titignan natin kapatid, marami pong nagtitipon. Ngayon, nakita na natin, maraming naghahanap sa Panginoong Hesus. Tama po ba? Ngayon, marami namang ding nakikinig sa pangangaral ng Panginoon. Amen? Marami namang nakikinig sa pangangaral ng Panginoon. Pero, merong paralitiko na merong 4 na kaibigan. Alam mo kapatid, meron talaga sa crowd na merong faith na nag-i-insist. Sabihin mo nga, insist. Ulitin ko itong mga paralitikong to, hindi nila nakita yung balakid. Hindi nila nakita na yung naharangan yung daanan. Hindi nila nakita na maraming tao. Aminin mo kapatid, pag pumunta ka sa grocery store, halos kaka-start lang sifa. Di ba pag pumunta ka sa grocery store, pag pumunta ka sa mga lugar-lugar, pag maraming tao, nakakatamad na pumasok. Tama ba? Para bang ang dami naman tao, next time na lang ako bibili. O kaya naman dami naman tao, next time na lang ako magbabayad. Di ba? Pero kapatid, itong mga to, hindi tinamad. Sabihin mo nga, hindi tinamad. Itong mga taong to, nakita nilang maraming nakapalibot kay Jesus, pero tumingin-tingin sila. Doon tayo sa bubong. Amen? Hallelujah. Kapatid,
Gusto ko pong ipakita sa inyo na sa isang taong naghahanap kay Jesus, walang mahirap, walang daan na hindi dapat hindi daanan, kundi kapatid, saan ba pwedeng pumunta? Saan ba pwedeng makita si Jesus? Amen. Dapat ganun ang faith. Hindi yung, eto paralitiko, magaang ba paralyzed man? Hindi po magaang ha. Ako po, nag-alaga po ako ng stroke patient. Bit ko siya CR, bit siya kakakain, lilipat ko siya ng lugar. Kailangan mo yung itayo-tayo kasi magkakaroon niya nung, parang pag nakahiga lang yan kapatid, magkakaroon niya ng bed sore na nakakabutas po ng balat, ng laman, papunta sa buto. Hindi mo pwedeng hayaan yan. Pag nag-ano pa yan, pag anong tawag dito, nagpupo pa yan, o hugasan mo pet niyan, di ba? Mahirap po imagine mo, bitbitin mo yung paralitiko, idadaan mo sa bubong, paano yun? Pero, dahil gusto nila na makatagpo ni Jesus ang isang paralitiko, gumawa sila ng paraan. Amen. Uulitin ko kapatid, hindi po nagre-raise ang Diyos ng tamad. Amen. Kaya nga kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Hindi solusyon ang tao paghingi ng tulong o kaya naman, anong tawag dito? Yung pagkakaroon ng remorse o kaya naman nagmumukmok para magbago buhay mo. Kung gusto mong magbago buhay mo, una, magkaroon ka ng faith. Pangalawa, anong gagawin mo sa faith mo? Kasi itong paralitiko kapatid, gumawa sila ng paraan. Amen. Sa totoo lang, pare-parehas namang mahirap ang buhay. Tama ba? Sarili ko, nahihirapan ako sa buhay ko. Ikaw, nahihirapan ka sa buhay mo. Tama? Pero ang pinagkaiba-iba natin, paano ba yung faith natin? Amen. Kapatid, kung titignan mo dapat talaga hindi ka nagiging complacent. Dapat gumagawa ka ng paraan. Amen. Kasi kapatid, imagine mo na lang, andyan na yung pagtulong. Aabutin mo na lang yung kamay ni Lord. Ayaw mo pang abutin. Ang paglapit sa Diyos kapatid, libre lang, walang bayad. Tama, mali? Ang gagawin mo na lang manalangin kapatid, hanapin ang Diyos. Tanungin ng Panginoon. Minsan kasi kapatid, actually hindi minsan, most of the time. Sa totoo lang no, hindi naman talaga babaguhin agad ni Lord sitwasyon mo. Sa totoo lang, real talkin ko kayo. Nanatili ba na, itong paralitiko ay nanatili ba na alam niya lang si Jesus, kilala niya lang si Jesus? Hindi. Sa totoo lang, hindi naman talaga magbabago agad yung sitwasyon mo pag nakilala mo si Lord. Hindi talaga. Pero, magbabago yung buhay mo pag nagtuloy-tuloy ka sa Diyos. Etong paapat na kaibigan ng paralitiko kapatid, umakyat sila sa bubong Inayos nila, binutas nila para lang mailapit ang paralyzed man. Kapatid, alam niyo po, marami talagang aral dito Unahin natin. Sabi kasi nung verse 5, Mark chapter 2 verse 5. Mark chapter 2 verse 5, sabi doon, pinagaling sila ng kanilang. Sabi mga word na kanilang. Amen. Sabi niya, pinagaling sila ng kanilang pananampalataya. So kung titingnan mo kapatid, yung itong magkakaibigan na to, may faith kay Jesus. Amen. Unang pwede mong matutunan dito kapatid. Pwede palang madamay ng faith mo ang ibang tao. Basta nailapit mo kay Jesus. Amen. Alam ko po kapatid, kayong mga nandyan, may mga kapamilya kayo na problema mo, may anak ka na hirap mong sawayin, may asawa kang hirap na hirap mong ayusin, may partner ka na para bang ganyan ang ugali.
may problema ka sa pamilya, may problema ka sa mga katrabaho mo. Anong solusyon? Faith mo na dinadala sila saan? Sa Panginoon. Amen. Kaya nga kapatid, sa biyaya po ng Diyos at sa Diyos lang ang lahat ng papuri. Meron po kaming event ngayon, this every last Sunday of the month. Meron kaming event kapatid na magdadala kami ng 100 unbeliever at pakakainin namin sa church. Kapatid, kung ang kinakailangan magpakain ka para may makakilala sa Panginoon, gawin mo. Faith mo yan eh. Kung kinakailangan na mag-extend ka ng tulong sa iba para lang kumilala yan sa Panginoon, gasino lang ang pagkain para lang makalapit yan sa Panginoon. Amen. Hindi lahat eh. Kayo, may mga kapamilya kayo kapatid. Tama, mali. Hindi po sapat yung sigaw-sigawan mo yan. Mas lalo pa yung lalayo. Hindi sapat kapatid na kahit ba tanggalan mo yan ng allowance, kahit ba disiplinahin mo yan, hindi yan sapat. Ang kailangan mo, mailapit yan kay Jesus. Ngayon, paano mo mailalapit yan? Ipadama mo pag-ibig ni Lord. Amen. Amen po ba? Kaya nga kami, ulitin ko kapatid, ini-invite ko na rin kayo para makita niyo po ministry namin June 28, kung kaya niyo pong pumunta dito sa church. We will have outreach program. Magsusundo kami ng mga mahihirap sa mga community kapatid. Mag-e-effort talaga kami. Madala lang ang isang tao sa Diyos. Amen. I will even spend money. At sa biyaya ng Panginoon kapatid, yung naipon ko po dito sa life group, yun po yung ipang papakain natin. Amen. May mga naipon ako eh. Yun yung pang lunch. Ngayon, kung may maidagdag pa si Lord, purihin si Lord. Pero ang sinasabi ko kapatid, anong gagawin mo dyan sa faith mo? Amen. Kasi kapatid, gusto namin na dumami talaga yung worship service attendees namin. Anong gagawin namin? Hindi naman pwedeng, actually kapatid, pag ikaw ay nanalangin kasama yung, ang prayer kasi two-way, tama mali? Ang prayer po two-way. You prayed, God will reply, tama? Yung reply ng Lord, anong gagawin mo doon? Nag-pray kami kapatid na dagdagan ng Diyos ang attendees namin. Binigyan kami ng impression ng Panginoon na pakainin sila. Anong gagawin namin? I-execute. So kapatid, ang faith, amen, na may work ay hindi patay. At yun ang doktrina nun. Amen. Ang doctrine nun kapatid is that faith with work is not dead. So ibig sabihin kapatid, it is not talking about your salvation. It is talking about your faith is working in God. Amen ba? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, sinasabi po ng Panginoon sa iyo ngayon, ano ang gagawin mo dyan sa faith mo? Katulad nitong 4 na magkakaibigan, dinala nila ang isang paralitiko sa harapan ni Jesus. Anong sabi ng Bible? Binutasan nila sa tapat ni Jesus at ibinaba ang paralitiko. Ikaw, anong gagawin mo sa faith mo ngayon? Amen. Kasi kapatid, pwede naman, ulitin ko you can be professing that you have faith in Jesus. Ang tanong, nakikita ba sa buhay mo? Kaya nga kapatid, kung titignan mo, pag mas maraming problema, dapat mas marami ka rin ginagawa sa Panginoon. Hindi yung pagproblemado ka, nandiyan ka lang. Pwede kapatid, may season ng pananahimik, may season ng pagpapahinga, may season ng pagluha, may season ng pagkasaya. Pero kapatid, discern the season. Nasaan ka ba ngayon? Amen po ba? Hindi po ako galit hindi rin ako naninermon. Pero gusto kong ma-realize mo kapatid na gumising-gising ka na, bumangon-bangon ka na, kasi kapatid, mabuti ang Diyos sa buhay mo. May gagawin siya, pero sana piliin mo yung gagawin niya. Kaya lang naman nalulungkot ang isang tao kapatid kasi hindi umaayon sa kanya yung takbo ng buhay niya. Tama mali? Pero kapatid, hindi naman dapat ang sarili mo ang masunod, Diyos pa din. Kasi kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, lumapit ka kay Jesus. Amen po ba? Kaya nga ganun kapatid Amen. Ngayon kapatid, ito po, tingnan nyo po Ang pastora ko po, naglalag ba? Parang naglalag ako, no?
Ang pastora ko po kapatid nakapakinig ay hindi nakapakinig, nakapanaginip. Yung pastora ko po nanaginip siya. Anong panaginip niya? Romaline kasi pangalan. Dalawin mo naman ako sa kulungan. Naka-receive ng revelation kapatid. Ngayon, wala kaming puso sa kulungan, wala kaming puso sa preso kapatid kasi merong isang nagmi-ministry dito sa amin sa jail. Kumbaga, sinusuportahan namin pero hindi ganun ka-passionate. Pero nung kinausap ng Diyos itong pastora ko, at alam ko kapatid na na-receive niya yun sa Panginoon at confirm na confirm. Alam niyo kapatid, unang punta namin sa kulungan, umiiyak yung mga preso. Dahil pala wala silang mga dalaw. Dahil pala wala man lang nakakaalala sa kanila doon. Kaya kapatid, biblical yung na-receive ng pastora ko sa panaginip kasi yun din naman sabi ni Jesus eh. Nakatagpo mo ako nung dinalaw mo ako sa kulungan. So kung titignan mo kapatid, may mga tato, matindi mga kaso kapatid, iba-iba mga kaso. Pero ginamit ng Diyos yung panaginip na yun para maramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon kapatid, kung hindi po ako nagkakamali, 20 kulungan na po ang napuntahan namin at nag-minister na po kami sa libo-libong preso. At ngayon, may inaalagaan po kami isang kulungan na kung saan nagdadala po tayo ng mga pagkain. At the same time, mamaya, sana matuloy na kasi sira yung e-bike kahapon eh. Mamaya, magdadala ako ng bigas sa kanila. Amen, walang nagsasabi sa amin, kailangan ko ba ng tulong ng politiko? Wag na, uy. Kailangan ko bang nasa posisyon? Wala na rin. Anong ibig ko sabihin? Pinagpala ako ng Diyos, pinagpala kami ng Diyos, may kalakasan kami na nanggagaling sa Panginoon. Gamitin kami ng Diyos sa lahat ng mga pinagagawa niya. Amen. So anong ibig ko sabihin? Yung isang pwedeng mong matutunan dito, ang isang kaibigan, dinala niya ang paralytic, ang isang paralyzed man kay Jesus. Yung apat na magkakaibigan, ikaw, anong magagawa mo? Kaya kapatid, ako po, hindi man kami katulad ng mga malalaking churches. Hindi man kami CCF, hindi man kami Victory, hindi man kami mega church. Maliit na simbahan lang kami na parang warehouse sa paligid ng mga tracking. Pero kapatid, we are doing whatever it takes to glorify Jesus and work in His kingdom. Umaabot ng mga bata, nagpapakain ng mahirap, pumupunta sa preso, pumupunta sa Alfonso, kapatid, sa Alfonso, bundok na yon para lang maghayag ng salita ng Diyos. Hindi man kami malaki, malaki naman ang ginagawa namin sa Panginoon. Amen. Bakit? Kasi that is faith that brings miracle. Amen. Gusto mo pala ng miracle eh. Tama? Gusto mo pala eh. May gagawin ka. At alam nyo kapatid, passion din namin ang manalangin sa may sakit. Kaya nga kapatid, dito po sa live, ang dami na pong pinagaling dito ni Lord. Meron po isa dito kapatid, dumudumi siya, merong blood sa dumi niya. Pinagpray namin, gumaling. Merong isang kapatid na nagkaroon ng frozen shoulder. Nung pinagpray, nawala yung frozen shoulder. Meron dito kapatid, nananakit yung tuhod. Nung pinagpray, nawala yung pananakit ng tuhod. Meron dito kapatid, nasa ICU yung girlfriend niya. Nung pinagpray, nakalabas sa ICU. Amen. At marami pang iba. May mga anxiety and depression, nakalaya. May mga utang, nakabayad ng utang. Anong ibig ko sabihin? Kasi pag ang isang tao ay nagwo-work ng faith niya, hindi pwedeng walang miracle yan. Kasi kasama yun sa pangako ng Panginoon. Greater things you will do, greater works you will do. Amen. Ang kailangan lang, may sumunod. Ito yung tanong ko, susunod ka ba o hindi? Amen. Kapatid, ikaw at ako, hindi ka na natili na taga-comment lang dyan. Tinawag ka ng Diyos. Kaya ka nagiging malalim sa Bible, kaya ka naghahanap sa Panginoon, hindi para lang magkaroon ka ng kaalaman, kundi para maging testimony ka ni Jesus sa buhay ng marami. Amen.
Kaya kapatid, tiyagain mo yan. Amen po ba? Hallelujah. Ulitin ko kapatid, hindi ka man paboran ng tao, pero papaboran ka ng Diyos. Yes, hindi masasayang ang pagpapagal kapatid. Ito, tingnan nyo kapatid, anong oras na tayo nakatapos ng kagabi? 10. O tapos magla-live ako ngayong umaga. Hindi to sayang. Bakit? Tingnan mo. Naniniwala ako na encourage ka na. Amen. Kaya kapatid, may assignment kagad tayo. Mahilig ako magpa-assignment eh. Naniniwala ako habang pinapakinggan mo tong Word of God, meron nang ini-impress sa'yo ang Panginoon na mga pangalan. Amen ba? May ini-impress na sa'yo ang Diyos na pangalan na dadalhin mo sa Panginoon. Amen. Ngayon, kung ikaw ay kailangan kong dalhin sa Panginoon, Lord, I pray, nilalapit ko sila sa'yo. In Jesus' name. Amen. Pangalawa, anong pwede nating matutunan kapatid? God is the God who will forgive you first before your miracle. Amen. Kasi kung titignan mo kapatid, sabi dito, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Pero kung titignan natin kapatid, pwede namang unahin ni Lord doon na tumayo ka at patatawarin ka. Hindi eh. Anong ginawa niya? Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Alam mo kapatid, kung titignan natin at aaralin natin, naniniwala ako, naging paralitiko itong lalaking ito. Hindi dahil paralitiko na siya dati pa. Paralyzed man na siya dahil sa kasalanan niya. Amen. At kung titignan naman din natin sa buhay natin, kaya tayo nahihirapan, hindi naman din dahil sa Diyos, kundi dahil din sa mga maling desisyon natin sa buhay. Tama, mali? Mag-a-agree ba kayo sa akin o hindi? Nawa, mag-agree kayo. Amen. Kaya naman din tayo nahihirapan dahil din sa maling desisyon natin. Eh. Di ba? God can still, kapatid, makinig ka dito. Di ba? Ulit-ulitin ko kaya ka rin naman nagkakaroon ng problema ngayon dahil din naman sa desisyon mong mali sa mga bagay na pinilit mo. Pero kapatid, ang Diyos ay nagpapatawad. Amen? Ang Diyos mo ay nagpapatawad. Kaya nga kung titignan mo, forgiveness first before miracle. Amen? Kaya nga kapatid, iisip-isipin mo lagi, kaya ba wala pa yung answered prayer ko? Kasi kailangan ko pa bang manghingi ng tawad sa Diyos o dapat matutunan ko muna to bago niya ibigay? Kasi minsan kapatid, ang nakikita lang natin ay hindi pa sinasagot ni Lord kasi ganito, ganyan. Baka kasi mali yung prayer ko kaya hindi sinasagot ni Lord. Hindi kapatid, tignan mo muna. Ito bang hinihingi ko o gusto kong maayos? Natutunan ko na ba yung tamang sinasabi ng Diyos sa akin dito o hindi pa rin? Amen. Ito bang inaayos ko sa buhay ko ngayon, naayos ko na ba ng tama o hindi pa? Kasi minsan kapatid, atat ka eh. Sabi mo nga, atat yarn? Di ba sa totoo lang? Sobrang atat. Amen. Hindi ganun eh. Hindi ganun nag-work ang kingdom ng Panginoon. Amen. Hindi po ganun. Nag-work po ang kingdom ng Panginoon sa pakikipag-work with mo sa Lord. Ang buhay mo ay partnership mo sa Diyos. Amen. Kaya nga ang lagi nating sigaw, lead the way, Lord, di ba? Kung saan pupunta si Lord, hindi ka pwedeng mauna. Kung saan pupunta si Lord, hindi pwedeng tumataliwas ka. Hindi rin dapat shortcut ka. Amen. Ano ba ang sinasabi ng Diyos sa'yo? Ito po ay pagdating sa buhay mo, sa sarili mo, sa pag-uugali mo, kung may trabaho ka, kung may negosyo ka, para sa pamilya mo, lahat-lahat, dapat lahat ay ibinibigay mo sa Panginoon. Amen. So kung titignan mo, katulad ko kapatid, nakita ko po pamilya ko talaga inalipin ng kaaway sa sugal. Hiningi ko ng tawad yung pamilya ko on behalf of my family sa sugal.
Nakita ko tatay ko dati nakabuntis siya ng iba bago po kami, yung legal wife na niya. May kapatid kasi ako sa pagkabinata ng tatay ko eh. Hiningi ko yun ng tawad. Ako rin, nakita ko yung sarili ko na nauulit yung problema. Alam mo kapatid, meron talagang tinatawag na generational curse at generational sin. Ito mo kapatid, tatay ko nagkaroon ng live-in partner nung kabataan niya. Nagkaroon yung kuya ko, nagkaroon ako, nagkaroon din kapatid ko. So kung titignan mo kapatid, generational sin, anong kailangan mo gawin? Putulin. Di ba? Generational curse. Anong gagawin mo? Puputulin mo rin. Kaya kapatid, kung gusto mo umayos buhay mo, kailangan mong pagtuunan ng pansin eh. Tama ba? Kaya nga kulang isang araw kapatid para manalangin. Kulang. Sobrang dami natin problema. Paano pa yan? Tatamarin ka pa. Yan, yun yung magandang tanong. Paano po yan puputulin? Puputulin mo yan sa pangalan ni Jesus. Amen. Halimbawa, Lord, ang aking pamilya ngayon, katulad sa isipan no Lord, ang aking pamilya ngayon ay hindi po kumikilala sa iyo. Dinadalangin ko po, inilalapit ko sila sa pangalan ni Jesus at pinuputol ko po ang lahat ng sumpa. In Jesus' name, amen and amen. Amen. So kumbaga, ang gagawin mo, katulad ng ginawa ng paralitiko, nilapit sila kay Jesus. Ngayon, hindi naman natin nakikita si Jesus in flesh di ba? Pero kapatid, we can pray for Him. We can pray to Him. Sabi ng Hebrews, you can approach boldly the, ano tawag dito, the throne of God because He is the God who sympathize. So, ibig sabihin kapatid, pwede kang lumapit sa throne of grace. Amen. And also, yes, you can pray sa mind mo. Amen. Ano pong ibig kong sabihin? Ang mahalaga kasi, ginawa mo yung part mo sa pananalangin. Ulitin ko, bago po ang miracle, forgiveness muna. Ngayon, tingnan mo kaya ang ganda ng kwentong to May mga Pariseo na nag-isip, pwede niya ba yung gawin? Kalapastanganan yan, bakit niya yung ginagawa? Tingnan mo kapatid, kahit sa buhay mo, gusto mo nang magbago pero may pumipigil sa'yo. Tama, mali? Napatawad ka na ni Jesus pero may magre-remind sa'yo na hindi ka pa napatawad. Diba? Tama, mali? Umiyak ka na sa Panginoon, lumuhod ka na sa Panginoon, naglupasay ka na sa Diyos, tapos pakiramdam mo pa rin hindi ka pa rin pinatawad. Tama, mali? Diba? Pero kapatid, gusto ko yung ginawa ni Jesus. Nirebuke niya ng miracle itong mga taong to. Ganun kasi yun kapatid. Ipapakita mo yung bunga ng kapatawaran na binigay sa'yo ng Diyos. Amen po ba? Minsan kasi kapatid, tinitignan mo lagi kung ano yung sinasabi ng iba rather than sa ginagawa ng Diyos sa'yo. Anong ginawa ni Jesus kapatid? Ano bang mas madali? Sabi ni Jesus to anong bang mas madaling sabihin? Pinatawad ka sa iyong kasalanan o tumayo ka at kunin mo ang iyong higaan? Amen. Kasi kapatid, ang kapatawaran ay laging nagbubunga ng magandang bagay sa Diyos. Kaya nga kapatid, di ba sobrang dami nang nag-bash natin. Sobrang dami nang nagsabi dyan, mali ka Kuya Jerome, mali ang sinasabi mo, mali ang ganyan. Ang dami, di ba? Pero ano ang pinanglalaban ko? Bunga. Nababagong buhay. Bakit ako nagpapatuloy? Kasi nagbabago buhay niya Amen ba? Bakit ako nagpapatuloy? Kasi nakikita ko yung biyaya ng Diyos Kaya nga napakahalaga sa akin kapatid ng testimony. Kaya nga lagi ako nagte-testify Kaya nga lagi ako nagsasabi sa inyo ng kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi bunga yun At ang bunga, hindi mo madadaya. Amen ba? Sabi mo nga, hindi mo madadaya ang bunga. Amen.
Amen. Kahit kailan kapatid, hindi natin madadaya bunga. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, ang pinakadalangin ko talaga sa'yo, mailapit kita kay Jesus. Nothing more, nothing less. Amen. At yun yung goal natin sa buhay. Mapalapit kay Jesus. Amen. Kaya kapatid, ano pong ulit-ulitin ko sa inyo? Forgiveness before miracle and prove that you are being forgiven sa mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alam mo kapatid, sabi po ni Tetelestai, di ba? I fail, but God still bless me. Di ba? Ganun kasi ang buhay kapatid, hindi naman nakatingin si Lord sa kung anong kaya mong gawin. Nakatingin si Lord kung totoo ba ang puso mo sa Diyos. Amen. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, maging totoo ka sa panalangin mo. Ulitin ko, hindi perfect ang buhay, pero perfect si Lord. Understanding ang Panginoon. Pag humingi ka ng tawad, tapat ang Diyos na nagbibigay ng kapatawaran sa iyo. Amen. Amen. Kaya kapatid, tama si Ate MJ. Magpapasuri ka ng puso mo sa Panginoon. Amen. Lagi mong tignan kung ano ba ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga kapatid, lagi kong dalangin sa iyo. At nawa, lagi mo tong panghawakan na ang Diyos kapatid, kahit ano pa ang estado mo sa buhay, hinding-hindi niya tinatanggihan ang isang puso na nais lumapit sa Kanya. Amen. Hindi man kapatid maging okay yung sitwasyon mo, huwag ka pa rin aalis sa Panginoon. Hindi man pakiramdam mo, hindi man nagbabago pa ang buhay mo, pero tumuloy-tuloy ka lang sa Panginoon. Ang mahalaga kasi, lumalapit ka sa Diyos. Hallelujah. Nakakapagod naman talaga ang buhay kapatid, pero ang kapahingahan ay nasa Panginoon. Sabi nga 'di ba, come to me who are weary, you who are weary, and I will give you rest. So ibig sabihin kapatid, lumapit ka sa Diyos. Ngayon, ito pong life group natin, nawa magkaroon to ng faith na katulad po nung 4 na paralyzed man, ay 4 na nagdala sa paralyzed man. Kasi yun lang naman yung goal ko. Ako kapatid, hindi naman ako marunong sa life group. Hindi naman ako katulad nung iba na ano bang mga pwedeng gawin. Kasi kapatid, ako po hingi rin ako ng tawad. Kasi hindi naman po ako full time sa online. Yung ibang mga nagde-devotion dito kapatid, iniwan na nila yung kanilang face-to-face ministry for online. Eh ako kasi kapatid, hindi ko po iiwan yung face-to-face ko. Ito pong online ministry ko kapatid, kumbaga dagdag lang to sa ministry ko. Ngayon, ako po ay humingi ng tawad kasi hindi ko naman din alam kung paano ko ba nga i-manage tong ministry natin. Pero one thing lang ang pwede kong magawa, ay manalangin. Amen. Yun lang yung akin. Maipag-pray ko kayo, malaking bagay na sa akin yun. Kaya nga kapatid, hinihingi ko lagi prayer request nyo eh. Kasi hindi man ako marunong mag-handle ng life group. Si Lord naman ang nagpala sa inyo. Amen. So yun lang po, yun lang no. So naniniwala ako na tayo, ikaw, na-influensyahan naman kita na maglingkod sa Panginoon. Amen. Alam nyo kapatid, ang pagpili ng paglilingkod sa Panginoon ay ang pinakamagandang desisyon na pwede mong magawa dito sa lupa. Kasi ikaw ay naglilingkod sa Hari. Amen.
Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas magkaroon ka ng puso sa paglilingkod. Kapatid, nila-live naman namin yung physical ministry, kaso kapatid hindi lagi kasi one-man team lang ako. So ako po ay nagpapakain, solo ko lang. Pupunta sa kulungan, solo ko lang. So kumbaga kapatid, kaya nga hindi nga ako marunong ng mga ganun eh. Kung marunong siguro ako nung mga edit-edit pa, di ba? So wala, hindi ko pa kaya lahat talaga. Merong halimbawa, meron po kasi akong yan, nandito na ata eh, ayun si Ai. Ayan, nag-comment na. Yan, pag wala yung pasok at nakakasama po sa ministry, nabibidyohan niya. Nabibidyohan niya po. So, nakaka-record ako ng ministry. However, paano pag wala? Wala talaga, hindi ko kaya. Kaya ang ginagawa ko, picture-picture na lang. Amen. Ganun po, ganun na lang ginagawa ko. Kaya nga kapatid, nagsasorry po ako kasi minsan, halimbawa, nagbibigay tayo ng grocery, hindi ko po napipicturean kasi nakakahiya. Nahiya ako baka sabihin nila, pinipicturean ko pa sila, di ba? So, naibigay ko na po, yung katulad yan sa 3 family, nabigay ko na po yung mini grocery natin. So, biyaya po yun ng Diyos, no? Pero yun nga po, ayan. Again, yun lang naman yung gusto kong iparating kapatid na magkaroon ka ng puso, yung faith mo na nag-i-insist sa Panginoon. It's either ikaw o para sa ibang tao. Ang mahalaga kapatid, inilapit mo sila ng iyong pananampalataya. Amen. Kaya kapatid, sana, amen, magkaroon ka ng faith na inuuna ang Diyos. Amen. Na priority ang Panginoon. Passion, sabi mo nga passion. So magkaroon ka ng faith na may passion sa Panginoon. Amen. Kaya kapatid, pwede ba tayo mag-pray para sa isa't isa, no? Ang prayer ngayon hindi para sa'yo, kundi para sa mga kasama natin dito. Amen. Kasi alam nyo kapatid, sabi po ng Proverbs, those who refresh others will be refreshed. So ibig sabihin, those who will help or extend their hands or mention others in prayers are also doing something for themselves. Amen. So we will pray, no? At 182 tayo dito, purihin po ang Panginoon. At i-mention natin sila, sabihin naman, Lord, samahan nyo kami. Yan, sige po. I will pray kapatid. Aming Diyos na dakila at banal, hindi kami nananalangin para sa mga sarili namin ngayon, kundi para sa iba. Na kung paano po itong 4 na nagdala po sa isang paralyzed man kay Jesus, ganun din yung ginagawa namin in prayer. Na Lord, I pray and declare na ano man po ang mga kinakailangan ng aking mga kapatid na umattend dito, ano man ang mga pinagdadaanan nila, ano man ang mga gusto nilang maabot sa buhay, tulungan niyo po sila. Inilalapit ko po sila sa panalangin sa iyo, Panginoon. Kung meron man dito sa kalagitnaan namin may anxiety, Lord, pakalmihin mo yung anxiety nila. Kung meron man sa kalagitnaan namin dito na broken dahil nawalan ng mahal sa buhay o iniwan ng mahal sa buhay, Lord, I pray, bigyan mo sila ng peace. At kung meron man dito, Panginoon, hirap po sa finances, I declare, you will provide. But right now, Lord God, humihingi kami ng tawad. Kung may mga pagkakamali kami, patawarin mo kami. At alam namin ang forgiveness na bibigay mo ay magbubunga ito ng magandang bagay sa buhay namin. Kaya Lord, we seek your presence right now. We seek your love. We seek your anointing. We seek you, Lord. Gumagawa kami ng daan in our prayer just to encounter you, Lord. Kaya Lord, I pray and declare, Lord God, na ano man ang ginagawa ng aking mga kapatid sa kanilang buhay ngayon. Kung may mga kapatid akong nagninegosyo, kung may mga kapatid akong nagtatrabaho, o kaya naman
may pinagkakakitaan sa bahay nila. Lord, I pray and declare, bless the works of their hands in Jesus' name. Sa mga kapatid ko na nag-aaral, pagpalain mo sila, makapagtapos sila ng pag-aaral. Sa mga kapatid ko na may pinapaaral, makapagtapos po ang kanilang mga anak ng pag-aaral. At the same time, yung mga walang trabaho, magkaroon ng trabaho. And I declare, Lord God, na i-bless mo ang kanilang welfare. Ganun din, I pray sa lahat po ng may sakit. Mga nananakit ang ulo, nananakit ang likod, nananakit ang balakang, hirap makahinga, may sakit sa puso, may anxiety, hindi makatulog, nahihirapang maglakad, namamaga ang paa, ang tuhod, lalong-lalo na yung may mga cancer, yung may mga rare na disease, may PCOS. Lahat ng uri ng sakit, Lord, I declare healing upon healing in Jesus' name. I declare miracle, Panginoon. Ganun din, I pray sa aking mga kapatid na mayroong hyperthyroidism, Lord, I declare kagalingan. Yung mga lab result nila, Lord God, maging maayos ang kanilang lab result in Jesus' name. At ganun din, Panginoon, I pray din sa aking mga kapatid na may sakit po ang kanilang kapamilya, I declare healing in Jesus' name. Ganun din, Lord, I pray sa mga kapatid ko na wala pang ministry, magkaroon sila ng ministry. Sa mga kapatid ko na wala pang ginagawa sa kaharian mo, Lord, magkaroon sila ng gawin sa kaharian mo. Lord, ganun din sa aking kapatid na na-stroke, I declare healing sa stroke patient na to in Jesus' name. And I pray, Lord God, in the name of Jesus, na ikaw ang Diyos na alam namin nagpapagaling. Kaya kapatid, sabihin mo kung ikaw ay may sakit, I receive the healing of God. I receive the healing of Jesus. Claim mo na yan, kapatid. Oh, hallelujah. Lord, I pray and let the signs and wonders and miracle will flow upon our midst right now. Alam ko kahit online may gagawin ka. Because you are omnipresent, God, and you are all-powerful, God. And I declare, Lord God, na ikaw ang Diyos ang magpapagaling sa kanila in Jesus' name. I declare the peace of God, I declare the anointing of God, I declare the signs and wonders, and I declare your presence, Lord. And I pray and declare all the praises and glory is unto you alone, Jesus. Kay Jesus ang lahat ng papurit pagsamba. Kaya Lord, alam namin may gagawin ka sa panalangin namin. At kung paano mo pinagaling ang isang paralitiko, alam ko ganun mo rin kami pagagalingin. Kaya Lord, sa iyo nang namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Palakpakan naman natin si Lord. Amen. So ayun kapatid, salamat sa Panginoon dahil nanalangin ka. Alam ko may ginawa si Lord. Grabe, no? Hallelujah. Kaya kapatid, patuloy tayong manalangin, no? Ayun, kung mga gusto pong sumali ng group chat namin at the same time, mga gustong magpa-pray, kapatid, you can send me your prayer request. Ngayon, kapatid, ako po, manghingi po ako ng prayer request, no? Bigyan po ako ng wisdom ng Panginoon sa ano bang mga dapat kong gawin, no? Ano bang mga dapat naming ayusin at ang tawag dito, i-accomplish, no? I-bless ng Lord tong online natin na ma-improve. Kasi, kapatid, tingnan nyo po, ang total reach na natin ng mga nakaraan, 14,000, ngayon 3K lang. Kasi nga, may problema sa algorithm kasi daw umiinit daw yung cellphone ko at naglalag. So, kaya yun pasama po sa prayer na nawa, hindi na po ito maulit, no? At the same time, kung ano bang kailangan natin para ma-improve to. At the same time, yung face-to-face ministry ko po, kapatid, na nawa, bigyan tayo ng Lord ng pang-service natin, no? Ayun, yun po pasama sa prayer. At the same time, yung mga outreach program namin, no, patuloy na i-sustain ng Panginoon. Yung mga binibigyan natin ng grocery ng mga may sakit, no, patuloy nawa na masustain natin yung support, no, yung mga binibigyan natin ng bigas every month. Nawa po masustain yun, no. Biyaya po yun ng Lord, no. Salamat sa inyo kasi nakakabigay tayo ng bigas, nakakabigay tayo ng mini grocery. Pati yung mga may cancer nating kapatid, at the same time yung may mga stroke patient kasi tayong pinag-groceryhan natin. So, ayun po sa biyaya yun ng Panginoon. Sana masustain natin. At the same time, yung feeding program namin weekly at yung monthly. So, yun po, ibigay po ng Lord, i-bless po yun ng Panginoon. Amen. So, yun po napasama po sa prayer. Again, at the same time, yung mga nag-send po ng diamonds. So, meron 21 diamonds, $0.08. So, I think this is equivalent ng mga 10 pesos or 5 pesos. So,
Ay hindi pa ata, pero lahat po 'yan 'pag inipon, wini-withdraw ko po, amen, at ipangtutulong natin sa mahirap at may sakit. Ayan, so 'yun, thank you po 'no, thank you rin po sa nagsu-support po sa ministry namin 'no, lahat po 'yan sa Diyos. Amen, lahat po 'yan sa Panginoon. At 'yun, pasama po sa prayer kasi pupunta po ako sa kulungan ngayon para magbigay ng bigas. So ayun po. Yan, thank you po 'no, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ay, ayun Ate Jocelyn, si Tatay Paking po actually ngayon may sakit, hina-high blood po si Tatay Paking. Pero yun nga po, kinamusta naman namin. Si Ate Ningning din, kinamusta ko, nakapag-church siya nung nakaraan. So, meron pa siyang 2 chemo, i-update ko pala 'no. Pero ayun, ayun, salamat Ate Jocelyn 'no, salamat po. So ayun, nawa lang 'no, ma-sustain nga natin na masuportahan sila kahit man lang maliit na grocery 'no. So again, lahat po 'yun kapatid ay kinukuha ko po dun sa Diamonds at sa mga nag-aabot-abot. So kasi even yung mga nagsasabi na, "Kuya, pang merienda mo," pinagtutulong ko pa rin kasi nga wala naman akong gano'ng kailangan 'no. Ang iniipon ko lang ngayon para din sa ministry. So yun po yun. So yun, thank you po 'no. Again, salamat po sa inyo. Naniniwala naman po ako na kayo po ay pagpapalain ng Diyos. At the same time, ibe-bless po kayo ng Lord 'no, as you pray for my ministry, for our ministry 'no. So yun, thank you po. Thank you po 'no. Salamat po sa inyo at, siguro update na lang tayo kapatid sa ano natin 'no, sa group chat natin. Ngayon kung may mga tanong kayo or any, pwede po akong mag-pray sa inyo, pwede po akong magbigay ng advices, pero yung call medyo mahihirapan kasi ang dami ko rin talagang ginagawa dito. Pero nagre-reply naman po ako. Amen. So yun, thank you po. God bless po at sa Diyos po ang lahat ng papurit pagsamba. At may the Lord always be with you and always be gracious to you. Amen. So again, salamat po at pagpalain po kayo ni Lord. Bye-bye. Bye-bye po.